Yan, good day sa atin mga tropa. No? Tuturo ko lang sa inyo kung paano mag-check ng IPM. Kung good or palitin na siya. Ito, parang mga ganitong kagaya niyan mga tropa. IPM yung mga ganyan. Madalas makita yan sa aircon na inverter. So, paano nga ba tayo mag-check ng IPM? So, ito, kaya naman natin ma-check to kung good o bad yung IPM. Kahit walang indoor. Yan, naka-direct lang tayo ng ano dito. Power supply yan. Titignan nyo lang dyan yung pagsasalpakan nyo ng ano, pag ire-recta nyo. Pero tayo dyan ano, neutral, saka N. N na neutral katapos line. So, nag-blurred ng konti. So, nagkabit ako dyan dito sa line. Tapos yung isa ay itong neutral. So, paano nga ba malaman kung good or bad? So, kuha tayo ng tester. Yan. Nalagay muna natin sa ano, sa ohms, buzzer. Yan. So, nakabuzzer tayo dyan. Ito, ang pagte-tester natin, ito kasing tatlo na to, magkakasama yan. Yan, oh. Magkakasama itong tatlo na to. Yan. Ito yung negative niya. Pag tinester nyo ito sa UVW, yan. Wala siyang buzzer. Yan. Pag binaligtad mo, yan. Dapat wala rin. Pati dito sa kanya, positive. Yan. Nag-buzzer lang gano'n pero dapat mawawala. Normal lang yun. Pero pag binaliktad mo, dapat wala rin. So, doon pa lang, nakikita natin walang shorted kasi kung may pumalo doon or nag-buzzer kabilaan, may shorted dyan. So, titest natin, i-voltage check natin, dapat equal yung ano na ito, pare-parehas yung reading ng voltage. So, isasaksak natin, naka-direct tayo, naka-direct, wala tong ano, walang indoor. So, saksak natin. Yan. So, makita nyo may ilaw. Yo, pitik na yung relay. Yan. So, makita nyo may ilaw yan. May power. So, itong negative, babad nyo lang dito. Tapos, punta tayo sa W. Ay, voltage mo na, voltage yan. DC pala mga tropa, DC tayo, DC. So, W. Ay, sorry. Nadikit ako sa ano. Yan, W. Oh, W, may nakuha tayong 20. So, lipat natin sa B. May nakuha tayong 21. Yan, paiba-iba. So, lipat tayo dito sa kabila. Sa U. May nakuha rin tayong 21. So, lipat ulit tayo sa B. Nag-18 naman ngayon, nag-18. So, ikakabit natin na maayos yung test spread natin. Para hindi nag-lose. So, 18. Itong B. Ayan, nag-22 naman ngayon. Nag-23. Itong W. 22. 22. Yung B. 23 naman tong U. So, sa ganito mga tropa na wala siyang shorted, pero nagkakaroon siya ng abnormal reading. So, hindi pare-parehas yung reading niya. So, try natin kumuha sa diode ng negative. Kita ba? Ayan.
Yan. So, kukuha ko ng negative dito sa diode. Yan. So, W uli. So, meron tayong 18 nakuha. 18. Sa B, 18. Sa U, 18. Nagiging 14. So, paiba-iba. Ayan, naging 15. B yan, tropa. B. 14 volts. Ito naman yung ano. Ito pala yung B. Yan. Ito yung U kanina. 15. Oops, yung B naging 16 naman. W, 15. Ayan. So, balik ulit tayo dito sa IPM niya mismo malapit. Negative W. Na tayo nakuha 15. Sa B, 16. 16.70 plus. Sa U, 17. 17.2627. So, paiba-iba ng reading siya mga tropa. Possible to na may problema na yung IPM natin. So, 16 yung W. 17 yung B. 0.15. Ayan, paiba-iba. Yung U, 16.17. Yan. Balik tayo dito sa ano, W. 17.09. 17. Ayan, 16. So, paiba-iba siya mga tropa. Uy, nag-20 bigla. So, yun mga tropa, nag-iiba yung voltage nito. So, susubukan natin palitan ng IPM, tapos i-reading uli natin. So, ganun lang mag-check ng IPM. Buzzer, kung walang shorted, hindi magbabuzzer yung kabilaan, or walang buzzer yung mga yan. Itong UBW, tapos itong negative, UBW, kailangan wala buzzer. So, pag naman natin, kailangan steady lang to 14-15. Depende sa horsepower saka sa unit. Yan. Basta yung voltage niya kailangan pare-parehas. Hindi siya nag-iiba-iba. Katulad ng kanina. So yun lang. Konting share lang natin to mga tropa. Share natin para alam din ng mga nagsisimula. Sana nakatulong ng konti. Thank you and God bless.